Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto at mga ka-fishball. Isa pong nakakagulat pero nakakatuwang balita ang nagpaikot sa mga mata ng crypto community. At ang foodies alike na si Ginoong Martin Agustin, isa po siyang sikat na aktor at saka nagmamay-ari ng restaurant or nagmamanage ng restaurant, ay ginawa po niyang blockchain powdered dish ang paborito nating street food na fishball. Ayan, pero teka, fishball, NFT, blockchain, paano po ito nagsama-sama? Kaya sa video na ito ay i-decode po natin ang ideya ng fish block. Isa pong makabagong konsepto kung saan ang pagkain at saka digital assets ay nagsanib puwersa. Kaya alamin natin kung ano po ang NFT, bakit ito may kinalaman sa fish balls, at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang ating nakikita po rito ay si Ginoong Martin Agustin. Yan, isang sikat na aktor at saka ayan, nagmamay-ari ng restaurant. Kaya ayan, umpisahan po natin sa kung ano nga ba ang fish block. Ayan, ano nga ba ang fish block? Noong press launch ng Philippine Blockchain Week 2025 ay ipinakilala po ni Ginoong Martin Agustin ang tinatawag po niyang fish block, isang cube-shaped fish ball na inspired ng blockchain technology. Sa halip na pabilog ay block shape na ito. Yan, bakit? Para raw i-represent ang mga blocks sa blockchain. Opo, literal. Parang sinasabi po ni Ginoong Martin na kung may blockchain, hindi dapat may fish block din. Ayan. Pero hindi lang itsura ang binago. Ayan, each fish block order ay may kasamang NFT na ginawa ng mga Filipino digital artist. At ito po ay minted sa Bayani Chain, isang local blockchain network. Kaya available po ito sa kanyang mga restaurants. Ayan, sa Kochi, ayan, ay matatagpuan natin sa Taguig. Ayan, yung Kondwi naman na kanyang restaurant ay matatagpuan natin sa Makati. Ayan, at ang bayad, ayan, magkano naman po? Hindi po pesos. Ayan, kundi Kiki. Ayan, Kiki ang ginagamit dito. Isa pong Solana-based meme coin ito. Ang equivalent nito ay halos 356.9 pesos noong time ng announcement. Ngayon is, pwede bang bayaran ng GCash o Maya? Sa ngayon ay hindi pa, dahil wala pa sa platform ang Kiki. Pero ayon po sa balita ay nagsisimula pa lamang ang integration nito. Kaya ayan. Ngayon ay saan nga ba nanggaling ang ideya na fish block? Ayan. Ayon po kay Ginoong Martin, yan, fish balls ang comfort food niya. Yan, mahilig pala siya sa fish ball. Pero nang in-approach siya ni Madam Janelle Barreto ng Philippine Blockchain Week, naisip niya na paano kaya kung gawing high-tech ang fish ball? Parang ang saya nun. Yun po yung kanyang yung pumasok sa kanyang isipan. Kaya na-brainstorm po sila sa kanya, kasama ang kanyang team. At ang unang adjustment ay gawing cube ang fishball. Simple lamang pero makabuluhan. Pero ang totoong challenge po ayon sa kanya ay yung katanungan kung paano natin mapapaganda ito without making it feel gimmicky. Ayan. Gusto pa rin niyang masarap ang lasa kahit may digital twist. Kaya nilagyan niya ito ng regional flavors. Ayan, yung meron pong 3 regional flavors dito. Luzon flavor, Visayas flavor, at saka Mindanao flavor. Ayan, dito po sa Luzon flavor ay Pampanga inspired sisig po siya. Nagawa sa clam oysters. Ayan, clam oysters na may kalamansi caviar. Ayan, ang Visayas flavor naman ay ito naman po ay ang Cebu's humba made from mushroom. Ayan, topped with pineapple caviar. Sa Mindanao naman ay chicken pastil, pero gamit ay yan, duck pato with coconut caviar on top. Kaya talaga namang elevated na street food ito.
Ngayon ay paano naman pumasok ang blockchain sa negosyong ito? Ayan, marami po ang natatakot sa salitang blockchain. Sabi nga ni Madam Janelle Barreto, blockchain can be intimidating, pero it doesn't have to be. Ayan. Ngayon is, ano nga ba ang layunin nito? Ayan, i-breakdown. Ayan, ang layunin po nito ay ang i-breakdown daw ang tech para kahit sinong Pinoy ay makinabang dito, kahit maliit lang ang negosyo mo. Kaya ayon sa kanila, ang blockchain ay transparent, secure, efficient. Bilang halimbawa, isipin mo kung fishbowl vendor ka. Tapos sa tulong ng blockchain ay pwede mong i-record ang daily sales mo ng secure or ligtas. Ayan, maaari mo na ring i-track ang mga suppliers mo at gamitin ang smart contracts para sa payment or pagbabayad. Ibig sabihin ay kahit simpleng negosyo ay pwede pong maka-level up gamit ang blockchain. Ayan, dito naman po tayo sa NFT. Ayan, ano nga bang NFT? Ang NFT ay non-fungible token. At ito po ay isang unique digital item na nasa blockchain. Di tulad po ng Bitcoin na pare-pareho, ang NFTs ay one of a kind or kakaiba talaga siya. Parang digital na art, music, video o collectible. At sa kaso po ng fish block, ang NFT ito ay pagkaing fishball. Yan, pero may catch. Ayon po sa Token Terminal, bumagsak na ang NFT trading volume ng 95% noong December 2024. Maraming companies tulad po ng LG at saka Bybit ang nagsara na ng kanilang mga NFT marketplaces. Kulang po kasi sa demand, kaya medyo bumaba na po ang hype. Pero sabi nga nila, ang value ng NFT ay depende kung paano po ito ginagamit. Sa kaso po ng fish block, hindi lang ito digital art, may real world experience din ito at makakain mo ito. Kaya literally. Ngayon ay ano naman ang Philippine Blockchain Week 2025. Ayan, yan po yung naganap na Philippine Blockchain Week. Ang PBW or Philippine Blockchain Week 2025 ay isang malakihang tech conference na gaganapin po sa SMX Convention Center Manila. Yan po ay magaganap sa June 10 to 14 ngayong taong ito, 2025. Kaya ang team po nito ay Decoded. Ayan, dito po ay i-explore ang tungkol sa blockchain, AI, cybersecurity, fintech, gaming, music, arts at saka entertainment. At yan, ano naman ang layunin ng event na ito? Ang layunin po ng event na ito ay para ipakita ang blockchain ay hindi lang para sa crypto bros, kundi para sa bawat Pilipino. Kaya yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, una sa lahat ay nakakatuwa at nakaka-inspire na may ganitong klaseng project pala dito sa Pilipinas. Yan, nagawa ng Pinoy. Bilang crypto trader o NFT enthusiast, mas lumalawak po ang awareness ng mga tao tungkol sa blockchain. Nagkakaroon din ng real-world use case ang NFTs beyond digital art. At saka tumataas ang interes ng masa, lalo na't pinagsama ito sa bagay na pamilyar sa atin. At yan po ay ang pagkain. Biruin mo naman, fishball. Marami siguro naman is halos lahat tayo ay nakatikim na niyan. Pero kailangan din po nating mag-ingat kasi wag pong basta-basta bibili ng NFT dahil lang sa cool ito, uuso. Tandaan po natin, bumababa po ang demand sa NFT market ngayon. At alamin po muna natin kung may long-term value ang isang project. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko po rito ay napaka-brilliant ng concept na ito. Yan, biruin mo naman, pinagsama ang culture, tech, at saka pagkain. Tatlong bagay na malapit sa puso ng mga Pinoy. Oo, baka may mga na magdududa. Baka sabihin nilang gimmick lang yan. Pero sa totoo lang, kung ang isang simpleng paboritong fishball ay naging daan para maintindihan natin ang blockchain, panalo agad yan. Kung mas maraming ganitong klase ng relatable innovation, mas mapapalapit po tayong mga Pinoy sa makabagong technology. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.